Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon. So ngayon na itatanong natin. Para to sa mga no-contact situation na nakikibalita sa kanilang mga person. So be open-minded po. Hindi halos lahat makaka-resonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. So ngayon na itatanong natin. Sinubukan ka ba niyang kalimutan or mas lalo kanyang hinanap? Okay, so tingnan natin kung sinubukan ka ba niyang kalimutan or mas lalo kanyang hinanap. Okay, start mo tayo. Give me the message. Sinubukan ka kaya niyang kalimutan or mas lalo kanyang hinanap? Give me the message. Sinubukan ka ba niyang kalimutan or mas lalo kanyang hinanap? Sinubukan ka ba niyang kalimutan or mas lalo kanyang hinanap? So dito meron nung nakikita dito, Scorpio, Cancer, Pisces. So, lumalabas din dito ang Gemini, Libra, and Aquarius. Meron nung nakikitang Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus, So, nangibabaw dito yung Pisces. Meron din ako nakikita dito na Leo. Meron nung nakikitang Year of the Dog dun sa iba sa inyo. Meron din nung nakikitang Aries. So, halos lahat andito, nangingibabaw lang dito si Pisces, si Leo, Aries. Okay? Start na tayo. So, dito, nakikita ko dito yung Queen of Cups. Ito yung pinaka-kabuuan or pinaka-core energy, si Queen of Cups. Kumbaga, ito yung puso ng reading na kung saan hindi kanya basta makalimutan dito, Mayroon tong malalim na emosyon. Tahimik lang to pero totoo. Yung Queen of Cups dito, siya yung tipo na nagsasabi na meron tong totoong care sa'yo or pwede rin iniisip ka ng merong pag-aalala at emotional attachment, Hindi to basta shallow na attraction, Kumbaga, meron tong emotional bond patungkol sa'yo. So, dito, nakikitaan ko rin dito yung Nine of Cups reverse. Kumbaga, meron akong nakikitang emotional state. Kahit pilit niyang pinapakita na okay siya, hindi siya kontento dito. Kasi, may kulang sa buhay niya dito, So, lumalabas dito kahit merong distraction, ikaw pa rin yung hinahanap ng puso ng taong ito. Yung bang tipo na sinusubukan niyang punan yung kanyang sarili, ng mga bagay or tao, pero hindi gumagana. For example, pinupunan niya yung kanyang sarili, nililibang sa mga bagay-bagay, maging sa mga tao sa kanyang nasa paligid, pero kulang pa din, So, nakikitaan ko rin dito sa The Wheel of Fortune, upright. Kumbaga, yung The Wheel of Fortune upright, ito yung pinakamalakas na indikasyon. Kasi, meron akong nakitang destiny and timing. Kumbaga dito sa destiny and timing, yung The Wheel of Fortune, paulit-ulit kang bumabalik sa isip ng tao na to, So, kahit ba nagmo-moving on to, ikaw pa rin yung lumilitaw sa isipan niya rito, So, kahit meron ka ngayong karmic cycle dito, hindi pa tapos kasi hindi kanya kayang iwan or hindi kanya naiwan or pwede rin sabihin na iniikot lang kayo ng tadhana pabalik sa isa't isa. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Swords reverse. Kumbaga dito sa Seven of Swords reverse,
Yung taong ito, dati, magulo yung kanyang isip, very confused or pwede ring maraming option. Pero ngayon, lumalabas na ikaw yung pinakamalinaw dito, okay? So, nakikitaan ko dito, alam niya na kung sino yung mahalaga, nawalan, no, yung mga tipo nawala na lahat ng mga illusion. Alam niya na kung sino yung totoo para sa kanya, ganon. Nakita niya yung halaga mo rito, ganon, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito yung The Sun. Kumbaga dito sa The Sun, ito yung pinakamagandang card kasi araw na to, okay? Symbols of happiness. Kumbaga, ito yung pinakamaliwanag para sa kanya. Kapag naaalala ka niya, siya yung tipo na may halo na saya at panghihinayang dito, no? Kumbaga, ikaw yung isa sa magandang parte sa buhay niya na na-experience niya. So, nakikita ko dito, andun yung panghihinayang, pero andun din yung saya. So, lumalabas dito, ikaw yung taong nagparamdam ng totoo para sa kanya, okay? Parang genuine ka para sa kanya, ganon. So, dito, nakikitaan ko rin dito yung The High Priestess Reverse. Kumbaga, naka-reverse siya dito, Hindi niya kayang itago yung kanyang nararamdaman, Lumalabas dito, kahit ba pilit niyang ibinideny, pero lumalabas pa rin yung action or mood, okay, dito, May mga salita ito na gustong sabihin, pero pinipigilan, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Two of Cups sa reverse, So, hindi dahil wala namang pagmamahal ito, okay? Lumalabas lang dito na may imbalance lang na nangyayari sa kanya, may mga nasirang mutuality or pwede ring pareho kayong nasaktan, kaya nagkaroon ng hiwalayan, okay? So, dito, lumalabas itong Ten of Wands sa upright, mabigat ito para sa kanya. Kumbaga, yung naramdaman niya, doon niya naramdaman yung bigat, okay? Dala-dala niya yung guilt or pwede rin yung mga regret at emotional weight, Kumbaga, meron siyang bit-bit dito na mabigat para sa kanya. So, ikaw yung isa sa pinakamabigat na dala-dala niya, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Six of Wands reverse dito, Kumbaga sa Six of Wands reverse, hindi niya maramdaman dito na panalo siya. Kumbaga, nung nawala ka, dun niya naramdaman na talo siya, okay? Nawalan siya ng kumpiyansa, pride yung pumipigil sa kanya dito, Ito lang nakikita ko. So, dito, meron din ako nakikita ditong Nine of Swords reverse. Kumbaga sa Nine of Swords reverse, meron akong nakikitang mental state. Kumbaga sa mental state, galing siya sa matinding anxiety, itong taong ito. Ngayon, sinusubukan na niyang gumaling or pwede rin kasama ka sa mga healing process niya, okay? Parang malaki din yung inambag mo dito sa tao na to or pwede rin ikaw yung ginagawang inspirasyon ng tao na to para maghilom siya sa kanyang mga pinagdadaanan sa ngayon, So, nakikitaan ko rin dito, sa Five of Swords. Kumbaga, naka-reverse si Five of Swords. Kumbaga, meron akong nakikitang conflict and resolution, So, dito, ayaw niya ng away, ganyan. Ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng mga masasakit na salita. May pagnanais ito na makipag-ayos sa'yo, kahit hindi pa sinasabi personally, Para bang gusto niyang magiging kayong payapa sa bawat isa. Pagod na yung kanyang emotional war, okay? Lalo-lalo na sa kanyang kalooban, yung bigat na dinadala niya sa kalooban niya, Gusto niya na mapahinga yun, okay? Gusto niya na matanggal yung bigat na yon, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Three of Pentacles reverse, So, dito sa Three of Pentacles reverse, hindi kayo nagtugma noon sa effort or pwede rin sa communication, So, lumalabas dito na merong miss sa teamwork, parehong may pagkukulang, hindi lang siya yung nagkulang, pati rin ikaw, okay? Kumbaga, nakikitaan ko dito, pareho kayo nagkaroon ng pagkukulang sa bawat isa, okay?
Kaya nagkakaroon dito ng disconnection, nagkulang sa teamwork, okay? Ayan, para for example, kung may mga problemang dumarating, hindi nag-usap ng maayos para matulungan or maayos yung problemang kinakaharap. Pwedeng yung isa tumalikod, lumayo, or pwede ring umiwas, okay? So, nakikitaan ko dito sa Justice Upright, kumbaga dito, ito yung final verdict, sa Justice Upright, ito yung pinaka-ultimate answer, Kumbaga, hindi kanya nakalimutan dito, no? So, lumalabas dito na darating yung katotohanan, So, may mga karma na kailangang itama. Pwedeng ginising para matauhan or pwede rin lahat ng ginawa ay yung bang tipo na lahat ng ginawa at hindi ginawa ay babalik sa kanya. Ganon, Kumbaga, yung karma na ang aayos dito, kung meron siyang mga ginawa sa'yo na hindi maganda, parang kakaharapin niya din yun, okay? So, dito, nakikitaan ko dito, itong taong ito, sinubukan naman niyang kalimutan ka, okay? Pero mas lalo kanyang hinahanap, lumalabas lang dito na habang lumilipas yung panahon, kung ilang taon kayong hindi nag-usap, buwan, ganyan, mas nagiging malinaw sa kanya kung ano yung nawala, okay? So, lumalabas dito na hindi pa tapos yung kayo, okay? Kasi meron akong nakita dito na meron pang closure or truth na paparating. Okay? Ayan. So, tingnan natin yung next moves niya. Ayan. Kasi nakikitaan ko dito may balak ba siya, okay? Or mananatili ba siyang tahimik? So, tingnan natin, may balak ba ito? Or mananatiling tahimik? Ano yung next moves niya? Okay? So, tingnan natin, kung meron tong gagawing hakbang. Give me the message. Ano yung next moves niya? May balak ba tong bumalik or mananatili na lang tahimik? Ayan. Ayan. So, dito, base dito sa lumabas sa card, lumabas itong two of swords reverse. Kumbaga, ito yung next move niya or kung may babalik ba itong tao na to or mananatiling tahimik. Meron nung nakitang core decision. Kumbaga sa core decision, hindi na siya neutral. So, lumalabas dito, meron tong mga desisyon na nabubuo or pwede rin na hindi na niya kayang iwasan yung kanyang mga nararamdaman, So, tapos na siya sa bahala na pace. So, lumalabas dito, hindi na siya mananatiling tuluyang tahimik magpakailanman, So, meron akong nakikitang pagkilos. So, nawawala na yung conflict sa isipan ng tao na to. So, dito, nakikitaan ko rin itong Queen of Swords reverse, Meron akong nakikitang communication energy, pero magulo yung pamamaraan ng pagsasalita. So, pwedeng takot siya, makasakit, or masaktan. So, lumalabas dito, pwedeng very cold, defensive, or pwede ring indirect yung approach. So, kung magpaparamdam siya, hindi agad malinaw or sweet, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Ten of Cups, reverse, So, ito yung emotional reality. Kumbaga, alam niyang hindi siya emotionally fulfilled ngayon, So, dito, meron tong mga lungkot na tinatago. Alam niya na may broken dream siya tungkol sa inyo, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito, ayan, pasensya na sa ingay ng tricycle, So, dito, nakikitaan ko rin dito yung King of Cups, so reverse. Meron ko ditong tao na hindi niya kontrolado yung kanyang emotion. So, lumalabas dito, pabago-bago yung kanyang damdamin. Isa ito sa pinakadahilan kung bakit pasurong sulong, ay, alam mo yun, paurong sulong yung peg ng tao na to, okay? So, dito, nakikita ko rin dito itong Six of Pentacles reverse, Kumbaga sa Six of Pentacles in reverse, meron akong nakitang give and take. So, ibig sabihin, alam niyang merong naging imbalance, guilty siya na mas ikaw yung nagbibigay dito, noon, takot siyang bumalik kung wala pa siyang maibabalik, ganon.
So, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Cups, upright. Meron nung nakikitang confusion phase. Kumbaga sa confusion phase, marami tong mga iniisip or pwede rin na hindi pa buo yung kanyang plano. Okay, kasi meron nag-iisip. Yung iba sa inyo, hindi halos lahat ha. Meron tong fear na magkamali muli siya, ganyan. So, nakikitaan ko rin dito sa Eight of Pentacles, upright. Ito yung pinaka-action energy. Kumbaga, sa action energy, ito yung pinaka-turning point, nag-aayos siya sa kanyang sarili or pwedeng focus siya sa kanyang trabaho or maging buhay or personal growth, ganyan. So, lumalabas dito na gusto niyang bumalik ng maayos. So, nakikita ko dito, hindi siya impulsive return. So, meron lang ako nakikitang preparation, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito si Knight of Wands. Meron akong nakitang movement or pagkilos, may biglaang urge na kumilos. Posibleng unexpected message or paramdam, So, meron akong nakitang passion na nagtutulak sa kanya. Pero minsan, bigla rin din siyang umaatras. So, ito na yung nakikita ko dito. So, meron din ako nakikita ditong Knave of Pentacles, upright. Kumbaga, sa Knave of Pentacles upright, yung bang tipo na genuine naman ang intention ng tao na to na magsimula muli kayo, meron tong step, yung bang small step muna siya, hindi agad commitment pero totoo, okay? So dito, nakikitaan ko rin dito yung the Chariot upright, kumbaga meron ditong direction. So sa direction, ito yung pinaka malinaw na sagot, kumbaga kikilos siya, hindi forever yung katahimikan niya rito. Kapag nag-decide na to, nakikitaan ko ditong direksyon na, okay? So dito, lumalabas itong Ten of Swords, reverse. Kumbaga, sa Ten of Swords reverse, ito yung healing. Kumbaga sa healing, tapos na siya sa mga worst pain or pwede rin unti-unti na tong bumabangon. Hindi niya nagusto na maulit yung sakit, okay? So, nakikitaan ko rin dito yung Ten of Pentacles reverse, Dito sa Ten of Pentacles reverse, meron akong nakitang stability issue, pwedeng takot pa rin siya sa mga long-term commitment, mga ganyan, or pwede rin meron siyang insecurity sa future. Kaya itong tao na to, dahan-dahan lang yung kanyang approach. So, nakikitaan ko rin dito sa Five of Pentacles reverse, Kumbaga, sa Five of Pentacles reverse, meron akong nakikitang recovery, okay? Kumbaga sa recovery, gusto niyang bumalik yung warm. Ayaw niya na magparamdam ng pagkawala. So, nakikitaan ko dito yung emotional comeback, okay? So, yung nakikita ko ditong sagot kung ano yung next moves niya, meron tong balak na bumalik, okay? Hindi agad, hindi rin diretso, pero nakikitaan ko dito, hindi siya mananatiling tahimik. So, nakikitaan ko dito, hindi agad, hindi agad, yan, pasensya na sa ingay. Hindi agad, hindi diretsong I love you, mga ganyan, yung message, pero nakikitaan ko dito, hindi na to mananahimik, okay? So, nakikitaan ko rin dito, kung paano siya babalik. So, lumalabas dito, yung iba sa inyo, biglaan to magme-message sa'yo. Parang magugulat ka pa dito, magtataka ka, bigla to magpaparamdam. So, nakikitaan ko dito, i-check ka muna kung bukas ka or online ka. Small effort muna yung gagawin ng taong ito, hindi agad commitment, parang mga ngamusta, ganyan, or biglang magla-like, heart sa mga post mo. Nakikitaan ko rin dito, meron ding pumipigil sa kanya dito, Itong tao nito, kaya hindi agad-agad nagpaparamdam, meron siyang pumipigil. Kumbaga yung pumipigil sa kanya, yung damdamin niya rito. Meron takot, hindi may iwasan kung ano yung ire-react mo. Or pwedeng takot siya magkamali ulit, emotional instability siya. So, lumalabas din dito, meron ding pride, then insecure, okay? Para bang pwedeng ikaw mas nangunguna ka na or mas malaki yung improvement na nangyayari sa'yo, kaya hindi maiwasan na nai-insecure siya, hindi niya alam kung paano haharap sa'yo, ganyan. So, yung pinaka-advice para sa'yo,
huwag mo siyang salubungin agad ng emotion, ano. Kumbaga, pakinggan mo kung mag-message siya, pakinggan mo, huwag kang pabigla-bigla ng iyong sasabihin or ng iyong damdamin, ano. Hayaan mo siyang mag-effort, obserbahan mo kung consistent siya, hindi lang bigla, ano. So, ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.